Ang ganitong error sa washing machine ay magkakapareho lang sa mga brand na ito: Daewoo, Super General, Hoover at Tirim brand. Ang EC1 error madalas tumutukoy yan sa door switch. Ganito lang ang dapat nyong gawin. Una sa lahat, i-unplug nyo muna para laging safe. Pagkatapos ay tanggalin ang spring dito. Yan ang pinakalock niya para matanggal ang door rubber, para magkaroon tayo ng access dito. Nang sa ganun, mabaklas natin ang door switch. Kadalasan nga pala sa mga ganitong brand ay ganito yung pangbaklas niya, hindi yung normal screw lang. Kaya kahit madalang ko itong gamitin, hindi ko ito inaalis sa bag ko. In case kasi na ganitong mga brand, wala akong ipang babaklas. Dito ay nahugot na natin ang door switch. At meron siyang sakit na maiiwan dyan, 3 pin. Yung mga ganitong parts ng door switch ay hindi pwedeng kung ano lang. Dapat kung ano talagang sakto sa ngipin niya doon sa pinaka-terminal niya. Meron kasing nabibili na parang pang-universal. Sa ibang brand gumagana yun, pero sa mga ganito hindi po pwede. Nasubukan ko na kasi. Sa mga oras na ito ay naikabit na natin ang bagong door switch. Ganito nga pala ang itsura niya. Ang trabaho niya sa washing machine ay hindi magi-start ang washing machine kung hindi siya maglalak. Siya kasi ang nagbibigay signal doon sa board kung pwede na siyang mag-start. Dahil alam niyo naman sa washing machine na hindi siya mag-start kung nakabukas ang pinto, dahil sa kanyang safety features. Dito ipinifit natin ng maayos ang door rubber niya para walang tagas. At pagkatapos nito ay pwede na tayong mag-testing. Dito ay makikita nyo na umaandar na siya. Ibig sabihin ay okay na. Kaya pwede na tayong umuwi. Bali yung warranty nga pala niyan dito lang sa pinalitan natin, hindi sa buong washing machine. Kung ano lang po ang pinalitan, yun lang. Bye.